Mabuhay! At welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang mga kaganapan sa aking munting charity program. Ito ay patungkol sa aking maliit na investment, kung saan ang kita dito ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung ready ka na, ihanda na ang kape at tayo ay may pag-uusapan. Ito ay tungkol sa aking charity program, kung saan nabanggit ko noon ang balak kong mag-expand sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ito na nga, nagkatotoo dahil meron na akong bagong scholar mula Mindanao, courtesy of Pugong Biyahero. Ang batang ito ay maganda, matalino, at higit sa lahat, may pangarap sa buhay. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang lungkot at pangamba na di niya makakamit ang kanyang pangarap dahil sa kahirapan. Siya si Alona, ang dalagita na natagpuan ni Pugong Biyahero sa isang liblib na lugar ng Cabanglasan, Bukidnon. Si Alona ay isang katutubo, at gaya ng karamihan sa kanila, ay namumuhay sa kondisyon na kung tawagin natin ay extreme poverty. And to make things worse, ay wala na siyang tatay at ang kanyang ina naman ay hirap nang maglakad dahil sa stroke, at hirap na rin magsalita kaya di na rin siya makapagtrabaho. Sa ganitong sitwasyon ay umaasa na lang si Alona sa kanyang nakakatandang mga kapatid para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral, pero sila'y may kanya-kanyang pamilya din kaya alam ni Alona na darating ang panahon na mahihinto din siya sa kanyang pag-aaral kung walang ibang tutulong sa kanya. Kaya ang saya-saya niya nung matagpuan siya ni Pugong Biyahero dahil baka ito na yung inaasam-asam niyang tulong para makamit niya ang kanyang pangarap sa buhay. At yung nga ang nangyari, dahil noong napanood ko itong vlog ni Pugong Biyahero, ay parang si Alona mismo ang kumatok sa aking puso, kaya di na ako nagdalawang isip na tulungan siya. Nag-message kaagad ako kay Pugong Biyahero upang magboluntaryo na maging sponsor ni Alona sa kanyang pag-aaral. Bakas sa kanyang maamong mukha ang kalungkutan at pangamba kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Sa edad na 12 ay siguradong marami siyang gustong bilhin pero nakukuntento na lang kung ano ang kayang ibigay ng kanyang mga kapatid dahil alam niya at naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon sa buhay. Alam nyo, galing din ako sa mahirap na pamilya, at lumaki din ako sa liblib na lugar. Ang tanawing ito ay isang tipikal na community sa amin sa Cordillera kung saan ako lumaki at namulat sa mahihirap na gawain sa bukid. Pero meron kaming comfortable na bahay at pagkain araw-araw. Kaya wala ito kung ikumpara mo sa dinaranas ng pamilya ni Alona sa ngayon. Tignan nyo na lang ang bahay ng kanyang kapatid kung saan siya nakikitira. Paano na lang kung may malakas na bagyo? Gaya ng sinabi ko, lumaki din ako sa hirap, pero di ko naranasang tumira sa ganitong bahay. Sana, sa pagtulong ko sa kanya, ay makatulong din akong iangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Sa pangalawang pagdalaw ni Sir Paul kay Alona, makikita sa video clip na ito na kinukumusta niya ang bata. Tinanong niya kung naka-enroll na siya at kung nakabili na siya ng gamit sa school at sinagot naman siya ni Alona ng opo, tapos binigyan ulit siya ng pera. Sa bandang huli ay saka lang niya sinabi na isa na siyang Pugong Biyahero scholar dahil may sponsor na kumuha sa kanya. Kitang-kita na masayang-masaya siya kahit di pa niya gaanong naintindihan ang impact ng isang pagiging scholar sa kanyang buhay lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral, na siya namang inexplain ni Sir Paul sa kanya. Biglang nagliwanag ang mukha ng bata sabay ngiti habang nag-shake hands sila ni Sir Paul. Sa pangalawang video clip na ito ay nakikita si Alona na nagpapasalamat kay Sir Paul at sa sponsor na kumuha sa kanya. Masayang-masaya siya dahil hindi na niya problema kung saan kukuha ng pambayad sa PTA at homeroom fees at mga kagamitan sa school at mga projects. Nangako din siya na gagamitin niya sa tama ang kanyang monthly allowances at gagawa siya ng alkansya para makaipon. Samantala, tuwang-tuwa naman si Sir Paul kay Alona dahil ang galing niyang magtagalog at marunong siyang sumagot sa mga tanong niya. Ito ay isang palatandaan na matalino ang bata at mabigyan lang siya ng tamang gabay at tulong financial ay malayo ang kanyang mararating sa buhay. Well, tuloy lang ang laban sa buhay Alona. Narito kami para tulungan kang makamit ang inyong pangarap. Lahat ng achievement ng isang tao ay nagsisimula sa isang munting pangarap, at isa ako sa napakaraming living testimony na ang kahirapan ay hindi hadlang para makamit ito. Isa din akong katutubong Igorot na pinanganak at lumaki sa isang liblib na lugar sa Cordillera. Minsan din akong nangarap ng imposible pero pinatunayan ko na walang imposibleng pangarap kung samahan mo ito ng tamang mindset, focus, at hard work.
At higit sa lahat, isangguni mo ito sa Panginoon at sabayan ng panalangin dahil, at the end of the day, meron tayong Supreme Being, who is in control. Adios!